Napansin mo na ba yung mga taong hindi marunong magsabi ng hindi? Yung laging oo, kahit obviously sobra na yung load nila. Yung tumatanggap ng favor kahit puno na yung schedule. Yung sumasama kahit ayaw na nilang lumabas. Kilala mo siguro yan. Yung office mate na laging nagvo-volunteer kahit overworked na. Yung kaibigan na laging available para sa iba pero wala nang time para sa sarili. Yung kamag-anak na laging sige kahit halatang pagod na. At ang interesting, hindi sila masaya. Minsan frustrated, resentful pa nga, pero hindi pa rin sila marunong tumanggi. Bakit ganun? Ano bang meron sa kanila na kahit alam nilang dapat mag-no, hindi nila magawa? Kasi alam mo, ang pagiging people pleaser, hindi simpleng pagiging mabait. Yan ay pattern. Yan ay learned behavior. At madalas, yan ay galing sa something deeper. Tignan mo yung mga taong ganyan. Pag tinanong mo sila, sasabihin nila, okay lang. Kaya ko naman. Pero ang totoo, hindi okay. Pero mas takot sila sa consequence ng pagsabi ng hindi kaysa sa consequence ng pagsabi ng oo. At ano yung takot na yun? Takot na ma-disappoint yung tao. Takot na mukhang selfish. Takot na mawala yung approval. Takot na sabihing ayaw mo tulungan. Takot na maging masama. Kasi para sa kanila, ang pagsabi ng hindi ay equivalent ng pagiging bad person. Parang kapag nag-no sila, automatic na masama na sila. At yan ang narrative na takot nilang mangyari. Pero saan ba nanggaling yung narrative na yan? Madalas, galing pa sa childhood. Ang bata, ang tanging goal, maging loved. At natutunan nila na ang paraan para makuha yun, maging good. At ang pagiging good, ibig sabihin, sumunod. Maging helpful. Walang reklamo. Kaya ang bata na yan, nag-develop ng pattern. Pattern na ang self-worth ay nakadepende sa kung gaano ka-useful, kung gaano ka-helpful. At dala nila yan hanggang paglaki. Kaya ngayon yung pattern, nandun pa rin. Yung belief na ang value ko ay based sa kung ano ang nagagawa ko para sa iba, nandun pa rin. Psychologists call this approval-seeking behavior. Ibig sabihin, ang actions mo hindi based sa gusto mo, based sa gusto ng iba, based sa expectations ng iba. At ang problema nito, habang mas ginagawa mo, mas nawawala ka. Kasi hindi mo na alam kung sino ka without the pleasing. Hindi mo na alam kung ano yung gusto mo. Imagine mo yung taong ganyan. Araw-araw, may request, may favor, may need. At lahat ng yun sinasagot nila ng oo, kahit wala ng space, kahit wala ng energy. Pero sinasagot pa rin. Kasi ang alternative, ang pagsabi ng hindi, parang mas masakit. Kasi pag nag-no sila, may guilt, may anxiety, may constant overthinking na, okay lang ba yun? Galit ba sila? At ang mental load nito, nakakapagod. Kasi hindi lang nila ginagawa yung actual task. Ginagawa din nila yung emotional labor ng pag-manage ng guilt, ng pag-worry, kaya exhausting. Hindi lang physical, emotionally drained din. At heto pa yung ironic na part. Yung mga taong yan laging tumutulong. Pero feeling nila, hindi sila appreciated. Kasi ang tao, nasasanay na available ka. Kaya hindi na nila nakikita yung effort. At yung people pleaser, nararamdaman nila yun. Nararamdaman nilang invisible sila. Na ang value nila, transactional lang. Pero ang tanong, sino ang nag-set up ng dynamic na yan? Sila mismo. Kasi ang pattern na yan, ginawa nila. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil takot sila sa alternative. At ang alternative na yan, boundaries.
ang pagkakaroon ng limits. Pero ang boundaries para sa people pleaser parang threat. Parang kapag nag-set ka ng boundary, mawawalan ka ng connection. Pero totoo ba yun? Or yan lang ang belief na hawak nila dahil wala silang experience na mag-no at ma-survive pa rin ang relationship? Kasi heto ang truth. Yung tao na magre-respeto sa'yo, hindi mawawala dahil nag-no ka. Yung tao na nakaka-appreciate ng worth mo, hindi disappoint dahil hindi ka available. Pero yung tao na galit dahil nag-no ka, yung tao na disappointed dahil hindi ka sumunod, yan ang tao na hindi naman talaga invested sa relationship. Invested lang sila sa convenience at yan ang mahirap tanggapin. Kasi ang people pleaser, invested sa lahat ng tao. Pero hindi lahat ng tao invested sa kanila. Kaya ang ginagawa nila, nag-overgive, trying to earn yung love, trying to prove na worthy sila. Pero ang irony, habang ginagawa nila yan, mas nawawala sila. Kasi ang ginagawa nila, performance, hindi authenticity. Hindi nila pinapakita kung sino talaga sila. At exhausting yun. Kasi paano ka magiging totoo kung lagi kang nag-a-adjust? May research sa psychology na nagsasabi na ang people-pleasing connected sa fear of abandonment. Ibig sabihin, yung takot na kapag hindi ka nag-please, iiwan ka. Pero ang takot na yan, hindi based sa reality, based sa past, based sa experience nung bata ka na feeling mo conditional ang love, na kailangan mong gawin ng tama para ma-deserve yung pagmamahal. At dala mo yan hanggang ngayon. Kaya ang belief mo, conditional pa rin ang relationships. Pero totoo ba yun sa healthy relationship? Kasi ang totoo, sa healthy relationship, hindi mo kailangan mag-please para mag-stay. Pwede kang maging totoo. Pwede kang mag-no. Pwede kang may needs. Pero para sa people pleaser, yan parang impossible. Kasi hindi pa nila na-experience. At dito pumapasok yung deeper realization na ang pagiging people pleaser hindi tungkol sa pagiging mabait, tungkol sa pagiging takot na hindi sapat. Pero yan ang false belief. Kasi ang tao, hindi dapat nandyan dahil useful ka. Dapat nandyan sila dahil ikaw ay ikaw. At yan ang kailangan nilang ma-realize, na deserve nila ng relationships na hindi transactional, na deserve nila ng tao na nandyan kahit hindi sila nag-please. Pero paano nila makukuha yun? Hindi sa pag-please pa, kundi sa pag-stop, sa pagtanong sa sarili, sino ba talaga ako kapag hindi ako nag-please? Ano ba talaga ang gusto ko? At ang questions na yan, nakakatakot. Kasi baka yung sagot hindi pala nila alam. Kaya ito, kung ikaw yung taong nahihirapan magsabi ng hindi, marinig mo to. Hindi ka masama kapag nag-no ka. Hindi ka selfish kapag nag-set ka ng boundary. Hindi ka walang puso kapag nag-prioritize ka sa sarili mo. At deserve mo ng tao na maiintindihan yan, na irerespeto yan, na hindi ka guilt trip dahil dyan. Kasi ang totoo, ang pagsabi ng hindi sa iba, minsan yan ang pagsabi ng oo sa sarili mo. Oo sa peace mo. Oo sa energy mo. Oo sa needs mo. At deserve mo yun. Hindi dahil kailangan mo pang i-earn, kundi dahil tao ka. At ang tao may karapatan mag-no. May karapatan sa boundaries. Kaya kung ikaw nga yung taong yan, tandaan mo, hindi mo kailangan maging palaging available para maging valuable. Hindi mo kailangan maging palaging oo para maging loved. Pwede kang mag-no. Pwede kang may limits. Pwede kang maging totoo. At yung taong para sa'yo, maiintindihan yan. Kasi deserve mo ng relationships na hindi nakadepende sa kung gaano ka ka-useful. Deserve mo ng relationships na nandyan kahit nag-rest ka,
kahit nag-no ka, kahit naging totoo ka. At yan, sana bigyan mo sarili mo. Ngayon, kahit sa maliit na bagay, kahit sa simple na hindi ko kaya, kahit sa honest na kailangan ko ng space. Kasi deserve mo yun. At sana, tandaan mo yan.